Well, dalawang bagay po pag-usapan natin ngayon, no? At yan po ay related to one another. Well, ang una po, yung bago kayang Senate President sa Senado, at pangalawa, yung minumungkahi ni Senator Alan Cayetano na snap elections. Bakit po related yan? Well, kasi po, kung matutuloy yung snap elections, sino ang tatayong transition leader? Sa ating saligan batas po, kung mababakante ang posisyon ng presidente, ang vice president, mga senador at congressmen, ang tatayong transition leader ay walang iba kung hindi ang Chief Justice dahil siya po ang panglima sa hierarchy of officials. Pero anyway, pag-usapan po muna natin kung magkakaroon ba ng bagong Senate President. Well, sa tingin ko po, itong pagbibitiw ni Senator Ping Lacson ay sinyales na parang wala talagang tiwala, hindi lang kay Senator Ping Lacson para mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee, kung hindi dun sa kanyang kapartner na si Tito Soto, no, bilang Senate President. So sa tingin ko po ay meron ng sapat na numero para mapalitan ng Senate President kasi maraming hindi nagustuhan yung direksyon ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, no. Doon sa mga senador na medyo tahimik, eh siyempre hindi nila nagustuhan yung statement ni Senator Ping Lacson na lahat ng senador sa 19th Congress ay nagkaroon ng mga insertions, no. So siyempre mapapasama ang lahat ng senador na nakaupo mula nung 19th Congress. So ibig sabihin, kalahati po niyan eh madadamage, no. At siyempre may mga re-electionista rin, no. So more or less mahigit pa sa kalahati ang madadamage diyan, no. At siyempre hindi nila gusto yung impression na may kinakakatigan ng mga sets of witnesses at parang ayaw nila doon sa mga diskaya na siyang unang-una nagsabi na dawit nga si Martin Romualdez at saka itong si Zaldico. So sa tingin ko, kung merong clamor na palitan si Senator Ping Lacson, ang pinakamainit na committee ngayon sa Senado at pinakaimportante ngayon dahil talagang diyan natin nakakalap ang mga katunayan at katotohanan tungkol sa malaganapang korupsyon sa gobyerno, ay ang Senate Blue Ribbon Committee. So kung sa tingin ni Senator Ping Lacson na wala ng tiwala ang kanyang mga kasama bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, eh kinakailangan mag-isip na rin po si Senate President Tito Soto kasi alam namang iisang tandem silang dalawa, no? Nung huling eleksyon silang dalawa tumakbo for president at saka vice president, at saka alam natin na sa administrasyon ni Tito Soto, number 2 man niya si Ping Lacson, tapos binigay pa yung pinaka-importanting komite sa ngayon dahil ang sinisiwalat ng Senate Blue Ribbon Committee, itong controversial talaga na flood control scam, no? So, malapit na po siguro din ang panahon na baka magpalit muli ang mga senador ng kanilang namumuno, no? At obviously, yung nangyaring pagbibitiw ni Ping Lacson paves the way for also outright Senate leadership. At marami namang kasama sa mayorya, gaya ni Mig Zubiri na nagsasabi na handa na siya na bumitiw sa mayorya, no? At bukod ka pa kay Mig Zubiri, nandiyan din si JV Ejercito, no? So ang naninindigan na lang na talagang matindi para kay Tito Sen, bukod sa kanilang dalawa ni Ping Lacson at siguro si Loren Legarda, ay itong si Sherwin Gatchalian, no? At saka yung mga dilawan, no? Sa tatlo yan. Pero sa tingin ko, makakakuha sila ng dalawa pang boto para mapalitan na ang Senate President, at ako'y, kung hindi ako nagkakamali, yung dalawang botong yan ay ibibigay ng magkapatid ng Villar. Bakit? Eh kasi tuluyan na silang dinidiin. Hindi lang dito sa flood control scam, kung hindi sa dinidiin yung kanilang mga iba-iba pang negosyo. So malinaw sa mga Villar na kahit ano pang gawin nila, tutuluyan sila ng administrasyon na dahil sila ay nabansagan na nakalaban ng Marcos administration. At dapat naman talagang bumitiw na sila dahil talaga namang sa kasaysayan ng Pilipinas ay minsan namang nanindigan din itong si Manny Villar, no, laban nga kay Erap Estrada, at siya ang nagpapasa nung impeachment sa panahon na hindi nila akalaing may impeach ang isang napakapopular na presidente na dating artista na si Erap Estrada nga. So kung babalikan natin ang kasaysayan, talaga namang sumusugal din at naninindigan din ng mga Villar. At sa tingin ko, itong magkapatid na Villar, sasamahan na nga si JV Ejercito at saka si Mig Zubiri para maghalal uli ng bagong Senate President. Which leads me to the suggestion of Alan Peter Cayetano. Alam mo, it makes sense kung lahat sila ay magre-resign. Bakit? Kasi talagang pumupunta na tayo dun sa punto na parang ang alternatibo na lang ay ang militar ang gagalaw, mababaliwala ang ating saligang batas, magtatayo silang sarili nilang hunta,
at di umano maglilinis sila hanggang sa panahon na magkakaroon ng eleksyon. So doon sa mga nagbibigay pa ng halaga sa saligang batas, parang mas mabuti nga kung everyone will resign at hayaan na muna ang Chief Justice ang panandalian na maging transition leaders. No? May mga nagsasabi na si Lenny Rao, imposible po yan. Kasi kung ang gagawin nating ruta ay pagbibitiw, nais pa rin nating respetuhin ang ating saligang batas at wala namang kahit anong legal na basihan na mag-take over itong si Leni Robredo dahil siya ay nahalal bilang mayor ng Naga City. No? Hanggang doon lang siya sa Naga City. So kung hahayaan nating mabuhay pa no, at hindi mabaliwala ang saligang batas ni Tita Cory at yan ang 1987 Constitution, kinakailangan hayaan natin magbitiw ang lahat at ang mamumuno ng ating bansa panandalian ay ang Chief Justice. Hindi ko alam kung nangyari na yan, no? Pero siyempre nagkaroon ng gera, hindi ko alam kung meron ng Chief Justice na namuno. Titignan po natin maya-maya sa ating kasaysayan kung meron pa. Pero sa alam ko, wala. Pero yan naman po ang dahilan kung bakit meron tayong constitutional succession na tinatawag. Kasi nga sa mga pagkakataon na magkakaroon ng resignation sa lahat ng pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, meron pa rin mananatili para mamuno. At sa ating sistema nga po, ang matitira kapag nagbitiw ang presidente, ang vice president, lahat ng senador at ang lahat ng kongresista, ang matitira para magpatakbo ng gobyerno ay ang Chief Justice. Well, totoo naman po na walang kakayahan magpatakbo ng buong gobyerno ang Chief Justice, pero totoo rin na hindi naman natatalaga bilang justice ng Supreme Court kung merong bahid, no, kahit anong bahid. Kahit papano, siguro pwede natin pulaan ng ilang mga justices na hindi naman ang pinakamagagaling, pero mukha namang walang makapagsasabi na may bahid talaga ng korupsyon o may bahid sa kanilang karakter ang mga justices ng Supreme Court. So I think magiging katanggap-tanggap ang Chief Justice bilang transition leader habang naghahanda tayo ng snap elections. Pero tama ba na mag-snap elections? Well, ako kasi, ang gusto ko talaga, Marcos resign and Vice President Sara to take over. Kasi yan naman ang sinasabi ng saligang batas. At ang naging palpak naman sa pamumuno ay si Marcos Jr. So bakit kinakailangan mag-resign si VP Sara? Pero alam mo naman, mga dilawan, mga pulahan, hindi nila tatanggapin si VP Sara. Kaya sa tingin ko, minabuti ni Alan Cayetano magkaroon ng suhestyon na pati si VP at lahat ng senador at congressmen ay mag-resign. Nang sa ganon, magkaroon ng fresh start ang gobyerno. Pero ako hindi pa rin ako komportable sa resign all. Komportable ako na mag-resign ng presidente at mag-succeed ang vice president kasi yan naman ang kanyang mandato eh. Ano bang dahilan para mag-resign si VP? Wala. Tinangka nilang i-impeach. Sinabi naman ng Korte Suprema, labag sa saligang batas sa impeachment na yan. So bakit kinakailangan na si VP Sara ang siyang mag-resign? No? So wala naman dahilan talaga para siya ang mag-resign. So anyway, ang iniisip ko naman, pag nag-resign naman si VP Sara, pwede naman magpatuloy din ang Kongreso or pwede rin naman na mapilitang mag-resign din ang mga miyembro ng Senado at saka ang kongresista. Naintindihan ko yung resign all insofar as galit talaga ang taong bayan sa Kongreso at gusto nilang kung pwede nga buwagin na ang Kongreso. Pero pag nangyari po kasi yun, mababaliwala sa saligang batas, magkakaroon na naman tayo ng revolutionary government at siyempre, hindi natin sigurado na yung militar na tanging merong kakayahan para tanggalin ng gobyerno, igagala nga yung constitutional succession. Kasi nga kung bubugin nila ang Kongreso, para kipa yung saligang batas, binaliwala na nila. No? So tuluyan nilang babaliwalain yan. So sa akin, mas mabuti na resign ang BBM at manatili si Inday Sara. Pero alam nyo naman, ang crucial issue dito papayag ba si BBM na siya lang ang magre-resign? Siguro nga ang iniisip ni Alan Peter Cayetano, siguro naman itong si BBM hindi magiging kapituko sa kapangyarihan kung pati si VP Sara ay magbibitiw sa kanyang pwesto. No? At posible naman no, na dahil resign all, mapilitan na itong si BBM na mag-resign na rin na tuluyan. No? At ipaubaya mo na muna dito kay Chief Justice ang pamumuno at ang gagawin lang naman talaga niya ay maghanda para sa bagong eleksyon. Pero ito pang problema. Kung magre-resign all at magre-eleksyon, habang hawak ni George Garcia ang makina na magbibilang ng boto,
tingin ko mababaliwala pa rin yung eleksyon na gagawin natin, yung snap elections. Dahil sa tingin ko ay hindi po magiging independyente si George Garcia at sa tingin ko po meron talagang partisipasyon itong si Lisa Araneta Marcos sa pagpili dito sa Miro bilang bagong makina na magbibilang. So sa tingin ko, ang importante, resign all. Kung talagang ayaw nila pumayag na si Marcos lang mag-resign, resign all. Pero ang Chief Justice na rin ang siyang magte-take over doon sa Commission on Election. So hindi ko po alam kung paano mangyayari dyan. Kinakailangan siguro po sa pag-resign, kinakailangan din na mag-resign na rin ang buong COMELEC. At hayaan na ang Chief Justice bilang transition leader na bumuo ng bagong COMELEC. At sana ang gagawin na ng Chief Justice ay yung hybrid na matagal na namin pinaglalaban kasi dito sa Europa, ganyan naman po ang mga pinapatupad na patakaran sa eleksyon. Mano-manong bilang sa presinto at ang computerized po, ang automated, ay yung canvassing, no? Para mabilis ang canvassing. Pero yun nga po, no, medyo panibagong hadlang dyan anong gagawin sa COMELEC kasi alam niyo naman ang COMELEC, yan din po ay isang constitutional body ng kanilang mga commissioners at chairman ay matatanggal lang sa proseso ng impeachment. Pero I guess, bagamat ang aking paninindigan ay Marcos resign lamang at dapat mag-take over si VP Sara, kung talagang kinakailangan ng fresh start at resign all, kinakailangan mabago din ang COMELEC. Kasi habang nandiyan ang COMELEC na pinili ni Lisa Marcos Araneta ang makina at talagang loyal naman si Lisa Araneta Marcos ang chairman ng COMELEC, hindi tayo magkakaroon ng malinis at credible na eleksyon. So kung resign all, kasama na ang COMELEC at hayaan na ang Chief Justice magtalaga ng mga personalidad na uupo bilang commissioners at chairman ng COMELEC. Pero ulitin ko po ha, sa aking palagay, ang solusyon, Marcos resign, Sara Duterte to take over. Kayo po, anong gusto niyo mangyari? Well, di na po ako magtatagal kasi nga naabutan ako dito sa labas ng bahay ko at meron lang akong inaasikasong opisyal. Pero kinailangan po, idagdag naman natin ang boses sa debate. Debate tungkol nga dito sa dapat ba mag-resign na si Marcos? Oo, dapat na mag-resign at kung sino mag-take over. Fortunately nga po, kung ang issue ay resign all, hindi po tayo magkakaroon ng vacuum kasi nandiyan na ang Chief Justice. No? Pero sa akin, ulitin ko po, tanging si Marcos Jr. ang napatunayan ng walang kakayahan maging presidente. So tanging Marcos Jr. lang dapat ang mag-resign at hayaang pumalit bilang presidente si VP Sara.